Good morning Langga! Welcome back to my channel. For today's video, ang pag-usapan naman natin is about sa payroll account. Pwede ba siyang i-convert? Kunwari, hindi ka na connected sa company, nag-resign ka na. Pwede ba siyang gawing savings from payroll account to savings account? Pwede ba yun? Mga langga, lagi kong sinasabi na depende talaga yan sa bangko. Meron mga agreement sa bank, si company mo and si bank, merong agreement na pag nag-open ng payroll account, ito lang yung type of account or type of card na i-release. Kasi depende sa amount yan eh. For example, si company nyo, in-avail yung pinakamurang type of payroll facility. So yung account nyo, normally, hindi siya nako-convert into savings. Pero naman si company mo, kunwari, galante, yung type of account na in-avail is yung medyo may kamahalan or pang syala-syala, most likely, yung payroll account mo is pwede i-convert into savings. Paano natin malalaman? Siyempre, kasi hindi mo malalaman ng isang bagay pag hindi mo tinanong or pina-check. Kapag yung account mo normally is cash card, malalaman nyo naman yung type of card ninyo. Sa harap ng card ninyo, makikita nyo doon na cash card lang siya. So, normally yung cash card, hindi siya nako-convert into savings. Or, hindi ka pwedeng mag-save doon. Para malaman po natin kung pwedeng i-convert into savings. Kapag hindi ka na-connected sa bangko, much better itanong nyo sa bangko, ipacheck nyo yung account niyo kahit tawag. Tatanong lang naman ninyo kung pwede pa po bang ma-savean, pwede pang ganto ganyan. Kasi, merong mga payroll account na kapag hindi na kayo connected, automatic nako-convert into savings. Kasi, nade-detect ng system na wala nang pumapasok na payroll. So, on the first or second na attempt na walang pumasok, automatic i-convert niya yan. Mga langga, lagi ko pong sinasabi, laging depende sa bangko. Lagi niyong itanong. Kasi, yun yung sigurado, yung itatanong niyo mismo sa bangko kasi sila yung may access to check kung anong klase ng account ang hawak mo. So, if ever, ang pinakamurang payroll facility ang in-avail ng company niyo, most likely hindi na siya nako-convert. Pero kapag medyo syala-syala yung company niyo, may budget, tapos yung in-avail is yung medyo may kamahalan or yung nako-convert into savings, yun, most likely, yun, ito pwede mo siyang i-retain as savings na lang. Tapos, magko-convert siya into regular savings. Tapos, yung maintaining balance, kailangan i-meet nyo. Paano malalaman kung pwede i-convert? Huwag kayo mag-assume. Pwede kayo magtanong sa HR nyo, sa accounting nyo ng company kung saan kayo connected before kayo umalis. Or kung hindi nyo naman maitanong dun sa kanila, much better, itanong nyo pa rin sa bangko. Always nyo itanong sa bangko nyo. Kung hindi kayo makapunta sa branch, isa-search nyo yung pangalan ng branch or any branch na malapit sa inyo. Yung way para malaman yung contact number ng branch mo or ng customer service ng bangko mo is i-search nyo po siya online. Kasi halos lahat po nasa online na. And then, kung wala kayong time pumunta, pero kung may nearest naman, and then alam mong wala masyadong tao, ma-assist ka agad, mag-walk-in ka na doon, mag-inquire ka na, ipakita mo lang yung card mo and then your ID kasi laging present po tayo ng ID pag nasa bangko tayo. And then yun. If ever naman, pag na-confirm nyo na pwede siyang i-convert sa savings, let's not assume na wala siyang maintaining balance. Regular savings, regular checking account, whatever it is, may maintaining balance po yan. Make sure natin na nami-meet natin ngayon kasi yung falling below maintaining balance fee, mahal na, sayang, pang milk tea din yan, pang kape din yan. Normally 300, meron bangko 1,000, meron bangko 500, so depende. So, pag nagtanong kayo kung pwedeng convert sa savings yung account ninyo, isabay nyo na din kung magkanong maintaining. Isabay nyo na din kung magkano yung fee if ever na mag-fall below maintaining balance kayo. Para at least alam nyo sa sarili nyo, alam nyo kung ano mangyayari sa card ninyo if ever ito yung mangyari. Kunwari, nag-fall below ka, ito yung ma-charge sa akin.
Kapag nag-fall below, ito matcha-charge sa akin. So, kapag hindi mo na kayang i-maintain, i-zero out mo na, ipa-close mo na kasi sayang din yung charge. Okay? And, yun lang mga langga. If ever may mga question pa kayo, don't hesitate to ask. Sana po nakatulong sa inyo yung video na to. And kung nakatulong man, please do like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. And, hit the notification bell para po ma-notify kayo ng mga bagong videos. See you again in my next video. Bye-bye!